Si Maxine Magalona ang nakapanayam ni Nelson Canlas sa bagong episode ng Updated with Nelson Canlas podcast. Doon ay inamin niya na nagkaroon siya ng isang toxic relationship noon sa kanyang sarili dahil nahirapan siyang tanggapin ang pagkawala ng kanyang amang si Francis Magalona at kinailangan niya ng professional help noong panahong iyon. Sa panayam sa kanya ni Nelson Canlas, sinabi ni Maxine na pinakanakalalason ang pagkaroon ng toxic relationship sa sarili. Anya, hindi yung mga toxic relationships natin with our partners or families. Yung toxic relationship with ourselves, yan ang pinakanakalalason talaga. Kasi the most important relationship that you will ever have is your relationship with yourself and your relationship with God. That's it, you have to keep a strong relationship with yourself. Meaning, kilala mo dapat ang sarili mo. Inilahad din ni Maxine na 5 taon na siyang kumapit sa partying at alak para maibsan ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang ama. Pero inamin niya na dumating sa puntong maging siya ay nadismaya na rin sa kanyang sarili dahil sa adult tantrums niya. Dagdag pa niya, may mga pagkakataong labis siyang magagalit dahil lamang sa maliliit na bagay at dumating pa sa punto na tinanong na niya ang kanyang sarili kung saan nanggaling ang kanyang galit. Dahil doon ay nagpasya na siyang humingi ng professional help. Kwento niya, when I started seeing na hindi na proportion yung reaction ko dun sa nangyayari, dun na ako nag-decide na kailangan ko na ng professional help. And that's when I started going to my psychiatrist back in I think 2019. Ibinahagi naman ni Maxine ang natutunan niya sa kanyang journey. Anya, what I learned in my journey is, you can't control other people kahit pinoprovoke ka nila. You can't control them. You can only control the way you react. Pinasalamatan naman ni Maxine sina Nelson Canlas at Aubrey Carampel, ang nagsilbing kaibigan niya at hindi siya hinusgahan sa pinagdaraanan niya. Matatandaang pumanaw ang ama ni Maxine na si Francis M. sa edad na 44 dahil sa acute myelogenous leukemia noong March 6, 2009.